Hang on, it's about to get weird. One of us. Ito ang kwento ng isang lugar na tinatawag na Eternia, isang mundong tinitirhan ng mga griffin, dragon, nagsasalitang tigre, at mga mahiwagang kagubatan. Sa pinakasentro nito ay matatagpuan ang Castle Grayskull, na nagtataglay ng kapangyarihan ng Grayskull, isang puwersang kayang gawing kasanlakas ng isang Diyos ang isang tao. Upang mapanatili itong ligtas, ang kapangyarihang iyon ay nakatali sa isang talim na kilala bilang Sword of Power. Ayon sa alamat, kapag dumating ang panahon na higit na mangangailangan ang Eternia, may isang bayaning hahawak sa espada. Ngunit hanggang sa dumating ang araw na iyon, nananatili itong nakakandado sa loob ng kastilyo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng sorceress. Sa loob ng daan-daang taon, ang kastilyo ay pinrotektahan ng isang angkan ng makapangyarihang mga bayani. Ang pinakabata sa angkang iyon ay si Adam, ang pinakamaliit at pinakamahina sa kanilang lahat. Palagi niyang kasama ang isang nagsasalitang tigre. Isang araw, ipinadala siya ng kanyang ina, ang Reyna, upang sumailalim sa pagsasanay sa paggamit ng armas. Doon, ang man-at-arms ng hari na si Duncan ang nagsasanay sa lahat ng kabataang mandirigma. Hindi mabilang na digmaan na ang kanyang nilahukan para sa hari, at maraming beses na rin niyang iniligtas ang mga magulang ng mga batang iyon. Ngunit naroon si Adam, ang pinakamaliit sa kanilang lahat. Kasabay niyang nagsasanay ang isang batang babae na nagngangalang Tila, at paulit-ulit siyang natatalo. Dumating si Haring Rander at nakita ang kalagayan ng kanyang anak. Para sa kanya, pinapahiya lamang ni Adam ang sarili. Hinugot niya ang sariling espada at hinamon ang anak sa isang tunay na duelo. Inatake niya si Adam at madaling naibagsak ito sa lupa. Pagkaalis ng hari, sinabi ni Duncan kay Adam na tumayo upang kapag lumingon ang kanyang ama ay makita siyang matatag na nakatayo. Ngunit hindi na kailanman lumingon ang hari. Tahimik na umalis si Adam. Sinundan siya ni Tila at sinabi nitong hindi niya iniisip na mahina siya. Ngunit biglang nagpakita ang sorceress, at sa mismong sandaling iyon ay sinalakay ang Eternia. Sumugod ang mga maharlikang gwardya upang harapin ang mga mananakop. Sinabi ni Duncan sa hari na ihahatid niya ito ng ligtas sa Grayskull. Nilabanan niya ang mga kaaway at gumawa ng daan para sa maharlikang pamilya. Ngunit hinaranggan sila ng isang makapangyarihang mandirigmang nagngangalang Trapjaw. Nang makita siya, pinona ni Duncan ang pamilya ng hari at siya mismo ang humarap sa kalaban. Nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Bumalik si Tila at nasaksihan ang labanan. Matapos ang isang mahaba at mabagsik na tunggalian, nagkaroon ng kalamangan si Duncan laban kay Trapjaw. Ngunit sa huli nitong galaw, natalo siya ni Trapjaw at nagtanim pa ng bomba. Mabilis na hinila ni Tila si Duncan palayo, at pareho silang nakaligtas sa pagsabog. Samantala, habang papunta sa Castle Grayskull, napaligiran sina Haring Rander at ang kanyang pamilya. Lumapit ang pinuno ng hukbong sumalakay na si Skeletor. Sinabihan ni Rander ang kanyang asawa at si Adam na magpatuloy at huwag nang lumingon. Mag-isa niyang sinubukang pigilan ang hukbo ni Skeletor, ngunit hindi niya ito kinaya. Pinugutan ni Skeletor ang rebulto ni Rander at ipinatong sa sarili niyang ulo ang korona ng hari. Naparito siya upang angkinan ang kapangyarihan ng Grayskull. Samantala, nakapasok sina Adam at ang kanyang ina sa loob ng kastilyo. Inutusan ng sorceress si Adam na bunutin ang espada, at ginawa niya ito. Sinabi ng sorceress na kailangan niyang dalhin ang espada sa isang ligtas na lugar, napakalayo mula roon. Iminungkahi ng Reyna na ipadala siya sa kanyang sariling tahanan. Nagbukas ang sorceress ng isang portal. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Skeletor. Inatake niya ang Reyna at marahas itong itinapon. Sinabihan ng sorceress si Adam na huwag kailanman mawawala ang espada, dahil iyon lamang ang tanging paraan upang makabalik siya sa kanyang tahanan. Pinigil niya ang mga pag-atake ni Skeletor upang mabigyan ng pagkakataong makatakas si Adam. Ngunit habang dumaraan si Adam sa portal, nabitawan niya ang espada at bumagsak siya sa Oklahoma.
Sa kasalukuyan, ikinukwento ni Adam ang lahat ng ito sa isang babaeng nakadate niya mula sa Hinge. Hindi ito naniwala ni isang salita sa kanyang kwento at iniwan siya. Pagkatapos ng date, umuwi si Adam sa apartment na tinitirhan nila ng kanyang roommate. Sa isang tingin pa lamang ay alam na nitong muli na namang ikinwento ni Adam ang buong buhay niya sa isang babaeng kakakilala pa lamang niya. Sinabi ng roommate na iyon mismo ang dahilan kung bakit naiilang ang lahat sa kanya. Bakit hindi na lang siya magtrabaho, magbayad ng renta, at hintayin ang weekend tulad ng ibang tao? Ngunit pagpasok ni Adam sa kanyang silid, napatingin siya sa mga guhit na ginawa niya noon ang mga karakter ng Eternia, ang parehong mga guhit na dahilan kung bakit siya pinagtawanan noong bata pa siya. Mayroon siyang isang buong kahon na puno ng mga sketch ng Eternia. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho. Kahit nasa opisina, ginugugol niya ang oras sa internet, naghahanap sa nawawala niyang espada. Nahuli siya ng kanyang manager. Dinala siya nito sa opisina at binigyan ng ultimatum, kung hindi niya titigilan ang pagkahumaling sa espadang iyon, matatanggal siya sa trabaho. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay tumunog ang kanyang cellphone. Nahanap ko ang espada mo. Sinabihan siya ng manager na huwag pansinin ang mensahe, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Pagkabasa pa lamang niya nito ay agad siyang tumakbo. Dumating siya sa isang comic store, kung saan naroon ang lalaking matagal na niyang kausap online. Hindi niya ito nakilala kaya tinanong niya ang halos lahat ng tao sa tindahan kung nasa kanila ang kanyang espada. Lumapit ang totoong lalaki at sinabing, "Ako iyon." Hindi ka pwedeng basta nagtatanong sa lahat. Dinala niya si Adam sa isang action figure. Nakahawak dito ang espada ni Adam. Ngunit si Adam mismo ang kailangang bumunot nito. Sinubukan niyang hilahin ang espada, ngunit mahigpit itong nakasuksok. Lumapit ang isang empleyado ng tindahan at sinabing bawal niyang gawin iyon, ngunit hindi siya nakinig. Natamba ang malaking figure at bumagsak mismo sa kanya. Sinimulan siyang kunan ng video ng mga tao. Sa wakas, nabunot ni Adam ang espada. Isinigaw niya, "Sa kapangyarihan ng Grayskull, kailangan kong makauwi." Itinaas niya ang espada sa ere. Ngunit walang nangyari. Bigong-bigo, umuwi siya dala ang espada. Kahit nasa kanyang kamay na ito, wala pa ring nangyayari. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Adam at inaresto siya, kasama ang espada. Habang nasa biyahe, naipit sa matinding trapiko ang sasakyan ng pulis. Bumaba ang dalawang pulis upang tingnan ang nangyayari. Nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao dahil may lumitaw na isang napakalaking halimaw. Inatake nito si Adam. Hinablot ni Adam ang espada at tumakbo, ngunit sa isang malakas na hampas ay pinalipad siya ng halimaw. Handa na sana itong tapusin siya sa susunod na pag-atake nang biglang dumating ang isang babae at ibinato ang halimaw palabas ng tulay. Nakilala niya si Adam. Siya ay si Tila. Ngunit agad na bumalik ang halimaw at muling sinalakay si Tila. Hinampas ito ni Tila gamit ang pinto ng isang kotse. Kinuha niya ang espada, hinila si Adam, at sabay silang tumakbo upang magtago. Ipinaliwanag ni Tila na ang halimaw ay ipinadala upang kunin ang espada. Naglabas ng isang senyales ang espada, ngunit bakit lamang ngayon ito itinaas ni Adam? Muli silang nakita ng halimaw. Tumalon si Tila mula sa tulay, habang si Adam naman ay nahulog ng diretso pababa. Nagtungo sila sa sasakyang pangkalawakan ni Tila, na nakaparada mismo sa gitna ng isang parke sa harap ng napakaraming tao. Habang papunta roon, paulit-ulit na sinasabi ni Adam sa mga tao, "Sabi ko sa inyo, totoo ang lahat ng sinabi ko." Ngunit muling sumulpat ang halimaw.
Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi man lang niya naitulak ang kalaban kahit isang pulgada. Sumigaw si Tila, gamitin mo ang espada. Sa sandaling mahawakan ni Adam ang Sword of Power, nagpakita sa kanya ang sorceress at sinabi, bigkasin mo ang mga salita. Mahigpit na hinawakan ni Adam ang espada gamit ang dalawang kamay at sumigaw. Sa kapangyarihan ng Grayskull, sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan at tumama sa espada. Unti-unting lumutang si Adam sa ere. Lumaki ang kanyang mga kalamnan. Lumitaw ang kanyang baluti. Taglay na niya ngayon ang kapangyarihan. Masayang sumigaw si Tila. Ligtas na tayo. Ngunit bigla siyang sinalakay ni Trapjaw. Sa pagkakataong ito, madali nang nasalo ni Adam ang bawat hampas ng kalaban. Kahit anong lakas ang ibuhos ni Trapjaw, hindi na niya naitulak si Adam kahit isang pulgada. Gayunpaman, baguhan pa lamang si Adam sa paggamit ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa isang iglap, napunit niya ang mekanikal na braso ni Trapjaw. Pagkatapos ay ginamit niya mismo ang brasong iyon upang pabagsakin ang mga sundalo ni Trapjaw. Mabilis silang sumakay sa sasakyang pangkalawakan ni Tila at lumipad palayo. Tahimik silang pinanood ni Skeletor habang papalayo ang kanilang sasakyan. Galit na galit siyang sumigaw sa kanyang mga sundalo. Gusto ko ang espadang iyon. Akin iyon. Kunin ninyo ang espada. Agad silang hinabol ng mga sundalo sakay ng mga lumilipad na sasakyan. Inatake nila ang spaceship ni Tila. Nabutas ang katawan ng sasakyan. May isang sundalong sumugod gamit ang umiikot na pamutol. Napilitan si Adam na lumabas upang harapin sila. Sumakay siya sa sky sled, ngunit sa halip na pasulong ay paatras siyang bumagsak. Hindi pa pala niya alam kung paano ito paliparin. Sa gitna ng pag-atake ay napadpad siya sa isang masukal na gubat. Nabitin lamang siya sa sky sled. Nang bitawan niya ito, bumagsak siya mismo sa ibabaw ng isang sasakyang panghimpapawid ng kalaban. Itinapon niya ang piloto at siya mismo ang nagpalipad nito. Samantala, pumunta rin si Duncan sa likuran ng barko upang kumuha ng mga sandata. Ngunit si Adam ang nakita niya. Sinigawan niya itong tumingin sa likuran. Hindi agad naintindihan ni Adam kaya inatake siya mula sa likod. Agad siyang tumalon pabalik sa spaceship ni Tila. May isang sundalong umatake gamit ang umiikot na malaking blade. Hinarang iyon ni Adam gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pinaikot niya ang malaking blade, ibinato pabalik sa kalaban. Ngunit sa huli, bumagsak pa rin ang spaceship ni Tila. Samantala, pinilit ni Skeletor ang mga nahuling Royal Guards na yumuko at sumumpa ng katapatan sa kanya. Tinanong niya sila, sino ang kumuha ng espada? Si Mossman ang unang kanyang nilapitan. Pinatay niya ito sa harap ng lahat. Muli siyang nagtanong, sino ang mandirigmang iyon? Sa pagkakataong ito ay sumagot si Fisto, ang batang prinsipe. Samantala, nakita ni Duncan ang dati niyang baluti sa mga gamit ng sasakyang pangkalawakan. Nagkamalay si Adam. May narinig siyang ibong nagsasalita. Sa pamamagitan nito ay kinausap siya ng sorceress. Ikaw ang kampyon ng Grayskull. Maya-maya ay dumating si Tila. Napansin niyang wala man lamang ni isang sugat si Adam. Pagkatapos ay nakita nilang muli nang nakasuot si Duncan ng kanyang dating baluti. Ngunit sa loob nito ay may itinago pa rin siyang bote ng alak. Ininom niya ito bilang pagdiriwang na nakaligtas sila. Ngunit hindi iyon itinuring na tagumpay ni Tila. Tahimik siyang umalis. Umupo si Duncan katabi ni Adam. Sinabi ni Adam na naguguluhan siya. Nakokonsensya siya dahil napunit niya ang braso ni Trapjaw. Ano ang nangyari sa pag-uusap at pag-uunawaan? Sumagot si Duncan. Kapag may digmaan, hindi ang makata ang humaharap sa labanan. Ang lumalaban ay ang taong may lakas. Ginagawa niya iyon para sa kanyang pamilya. Tumatayo siya kapag siya ang kailangan katulad ng ginawa mo. Pagkaraan nito, humingi ng tulong si Tila. Madaling naiangat ni Adam ang buong sasakyang pangkalawakan, gamit lamang ang isang kamay. Namangha silang lahat, sinabi ni Tila. Miss na miss kita. Palagi kitang naiisip. Napangiti si Adam at akala niya ay may pag-asa siya. Lumapit siya kay Tila. Ngunit agad itong nagpaliwanag. Ang ibig kong sabihin ay bilang kaibigan. Para kitang nakababatang kapatid. Nang gabing iyon, lumitaw sa kalangitan ang isang malaking imahe ni Skeletor. Nag-alok siya kay Adam ng isang kasunduan. Dalhin mo sa akin ang espada sa Snake Mountain, at muli mong makikita ang iyong ina at ama. Buhay pa sila. Nagulat si Adam. Ngunit binalaan siya ni Skeletor.
Hindi ko sila pananatilihing buhay ng matagal kung hindi mo dadalhin ang espada. Dahil dito, nagpas siyang puntahan ni Adam si Skeletor. Pinigilan siya ni Tila. Bitag lang iyon. Ngunit sinabi ni Adam, nasa kamay ko ang kapangyarihan ng isang Diyos. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Iyan ang ginagawa ng isang tunay na lalaki. Nagpa siya ring samahan siya ni Duncan. Sa wakas ay narating nila ang Snake Mountain. Ngunit sa pasukan pa lamang ay pinigilan na sila. Si Adam lamang ang pinayagang pumasok kasama ang espada. Ang iba ay ikinulong sa mga piitan. Mag-isang naglakad si Adam papasok. Sa loob ay nakita niya si Skeletor. Agad niyang hinugot ang kanyang espada. Ngunit naroon din ang kanyang ama si Haring Rander. At iniutos ni Skeletor, ibigay mo sa akin ang espada. Sinabi ni Adam, pakawalan mo siya. Ngunit walang balak si Skeletor na gawin iyon. Sa halip, gusto niyang paglaruan si Adam. Inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na agawin ang Sword of Power. Isa-isang hinarap ni Adam ang mga ito. Nang malaglag ang espada at hindi niya agad maabot, binuhat niya ang isa sa mga sundalo at ginamit itong parang sandata upang pabagsakin ang iba. Habang pinapanood ang anak na lumalaban at nagtatagumpay laban sa napakaraming kalaban, nagsimulang makaramdam ng pagmamalaki si Haring Rander. Biglang sabay-sabay na sumugod ang buong hukbo ni Skeletor. Sa lakas ni Adam, naihagis niya silang lahat palayo. Isa-isang bumagsak ang pinakamalalakas na mandirigma ni Skeletor. Ngunit nang susugurin na niya si Skeletor, bigla siyang pinigilan ni Evelyn gamit ang kanyang mahika. Sinigawan ni Adam si Skeletor. Harapin mo ako na parang tunay na lalaki. Ngumisi si Skeletor at sumagot. Wala akong mukha, at wala rin akong balak harapin ka. Nang akmang papatayin na niya si Rander gamit ang sariling espada ng hari, nagpumigla si Adam at nabasag ang mahika ni Evelyn. Dahil dito, gumuho ang bahagi ng kuweba. Nabagsakan sina Skeletor at Rander ng mga tipak ng bato. Mabilis na hinailan ni Adam ang kanyang ama palabas ng mga guho. Sa unang pagkakataon, tunay na tiningnan siya ni Rander. Sinabi ni Adam habang naiiyak, hindi na ako ang mahinang batang iyon. Naging lahat ako ng gusto mong maging ako. Tahimik na nagtanong ang hari. Ano ba ang gusto ko? Nagsimulang umiyak si Adam. Akala ko, gusto mong maging iba ako. Mahinang ngumiti si Rander. Hindi iyon ang gusto ko. Ginusto kitang maging matatag dahil iyon lang ang paraan na alam kong mapoprotektahan kita. Napakarami ko pang dapat nasabi sa iyo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, tuluyan nang nalagutan ng hininga si Haring Rander. Hindi na nakasagot pa ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, sinugod si Adam ni Skeletor mula sa likuran. Natalo si Adam at ikinulong kasama ng iba sa piitan. Doon niya muling nakita ang kanyang ina. Mahigpit silang nagyakapan. Samantala, napunta na sa kamay ni Skeletor ang Sword of Power. Binigkas niya ang mga mahiwagang salita at itinaas ang espada. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niya itong sinubukan, ngunit hindi pa rin lumitaw ang kapangyarihan. Sa sobrang galit, sinakal niya si Evelyn. Bakit hindi ito gumagana? Sumagot si Evelyn. Kailangan mo nang isagawa ang isang ritual. Kailangang dalhin ang espada sa altar ng Grayskull at saka ibalik dito. Samantala, umupo si Duncan sa tabi ni Adam. Sinabi niya, alam ko ang pakiramdam ng Mabaigo. Nabigo ako kay Tila. Nabigo ako sa inyong lahat. Nangako akong paprotektahan ko kayo, pero hindi ko nagawa. Mula sa pag-iyak ay nauwi sila sa pagtawa. Naalala ni Adam ang sinabi ni Duncan noong bata pa siya. Ang ibig kong sabihin ay bilang kaibigan. Para kitang nakababatang kapatid. Kapag natamba ka, tumayo ka ulit at itaas mo ang ulo mo. Napagtanto nilang iyon mismo ang kailangan nilang gawin ngayon. Tumayo silang dalawa. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tila kay Adam ang kanyang alagang si Kringer. Hindi makapaniwalang sinabi ni Kringer. Hindi ako makapaniwalang narito ka. Napangiti si Adam. Hindi rin ako makapaniwalang narito tayong lahat. Lahat ng bayani ng Eternia ay nakakulong dito. May naisip siyang plano. Sinubukan niyang bigyan ng talumpati ang lahat. Noong nasa Earth ako, natutunan kong ang tagumpay ay hindi nakakamit ng iisang tao lamang. Nakakamit ito kapag nagtutulungan ang lahat. Maaaring hindi ninyo ako kilala, pero kilalang kilala ko kayong lahat. Lagi ko kayong itinago sa puso ko. Ang Eternia ang tahanan ko. At kailangan ko ang tulong ninyo para ipaglaban ito. Bagamat magulo ang kanyang talumpati,
Nabigyan niya ng lakas ng loob ang lahat. Ngunit may isang problema. Ang mga rehas ay gawa sa Fatanium, isang metal na halos imposibleng sirain. Ngumiti si Adam. Oo, pero bato lang ang mga pader. Samantala, dumating si Skeletor sa Eternia at nagtungo sa Castle Grayskull. Sa utos ni Adam, pumayag si Duncan na ibalik sa battle mode ang robot. Ayaw sana niyang gawin iyon dahil noong huli itong na-activate, muntik na siyang patayin ito. Pagkatapos maibalik ang battle mode, pinaputukan ng robot ang pader. Tinulak ng lahat ang mga rehas hanggang tuluyan itong bumigay. Malaya na silang lahat. Nakipaglaban sila sa hukbo ni Skeletor at inagaw pa ang mga sasakyang panghimpapawid ng kalaban. Mabilis silang nagtungo sa Eternia. Sumiklab ang isang matinding digmaan. Lumapag si Adam sa harap ng Grayskull. Mananatili sina Duncan at ang robot upang pigilan ang pagpasok ng mga kalaban. Niyakap ni Tila ang kanyang ama. Nakisali rin si Adam sa yakap. Pagkatapos ay nagtungo sina Adam, Tila, at Kringer sa loob ng kastilyo. Naipatong na ni Skeletor ang espada sa altar. Ngunit biglang sumugod si Adam at nabawi ito. Habang nakikipaglaban si Tila kay Evelyn, hinarap naman ni Kringer ang halimaw sa labas. Samantala, pinipigilan ni na Duncan at ng robot ang hukbo ni Skeletor. Napatingin si Duncan sa rebulto ng ninuno ni Adam. Pinasabog nila ito upang gumuho ang tulay. Ngunit biglang dumating si Trapjaw sakay ng kanyang jet. Pinasabog niya ang robot hanggang magkawatak-watak ito. Galit na sumugod si Duncan. Tumalon siya papasok sa jet. Nawalan ito ng kontrol. Sinuntok niya si Trapjaw hanggang mabasag ang panga nito. Pagkatapos ay isiniksik niya ang isang pampasabog sa bibig nito at tumalon palabas. Sumabog si Trapjaw kasama ang kanyang jet. Lumapit si Duncan sa robot. Bagamat wasak na ang katawan nito, gumagana pa rin ang ulo nito. Samantala, sa loob ng kastilyo, mabangis ang labanan nina Adam at Skeletor. Sa lakas ng kapangyarihan ni Skeletor, nabasag mismo ang Sword of Power. Tumawa siya. Mukhang laruan lang pala ito. At ngayong wala na ang espada, ano ka na ngayon? Hinawakan niya ang ulo ni Adam at pinasok ang kanyang isipan. Biglang nagising si Adam na parang nasa gym siya sa Earth. Nasa harapan niya si Skeletor na nag-eehersisyo. Pagkatapos ay bigla siyang napunta sa dati niyang date. Tinanong siya ng babae, "Kumusta ang bahay mo?" Ngunit biglang naging si Skeletor ang babae. Hinablot siya nito at inihagis sa kanyang opisina. Nagulat ang kanyang manager. Sino ang demonyong ito? Sinakal muli siya ni Skeletor. Pagmulat ni Adam, bumalik siya sa totoong mundo. Sinaksak siya ni Skeletor gamit ang putol na espada. Biglang nakita ni Adam ang sarili sa dati niyang silid sa Earth. Lumapit ang kanyang roommate. "Ayos ka lang ba? Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Iniwan nito sa tabi niya ang isang guhit ng sorceress. Unti-unting nagsimulang lumipad ang lahat ng mga drawing sa kanyang silid. Lumitaw ang parehong ibong minsang nagudyok sa kanya na bumangon. Nagsalita ang sorceress sa pamamagitan nito. "Taglay mo ang kapangyarihan." Sumagot si Adam. "Wala na. Basag na ang Sword of Power." Nagtanong ang sorceress, "Kapag itinataas mo ang mahiwagang espada, ano ang sinasabi mo?" Napaisip si Adam. Sa kapangyarihan ng Grayskull. Ngayon niya naunawaan ang katotohanan. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman nagmula sa espada. Nasa loob niya ito. Sinabi ng sorceress. Sa mga naunang kampyon, ang kapangyarihang iyon ay naging lakas lamang. Ngunit sa iyo, naging higit pa rito. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili kong maging sisidlan ng kapangyarihan. Muling nabuhay si Adam. Hinugot niya ang putol na espada mula sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan, muling nagdikit ang mga piraso ng espada. Itinaas niya ito. Muli siyang nagbagong anyo. Nang makita iyon ng lahat, nagsigawan sila sa tuwa. Ngunit sa halip na umatake, sinabi ni Adam kay Skeletor, "Bakit hindi na lang natin tapusin ang siklo ng karahasan at mag-usap? Napakarami mong pinagdaanan, at napakarami mo ring taong nasaktan. Baka dahil hindi ka minahal noong bata ka. Pero maaari mo pang itama ang lahat." Malakas na tumawa si Skeletor. "Walang kabutihang nakatago sa akin. Ako ang kontrabida." Agad siyang sumugod. Madaling iniwasan ni Adam ang bawat pag-atake. Sinabi ni Skeletor, "Nasa iyo nga ang kapangyarihan, pero natatakot kang gamitin ito." Sumagot si Adam, "Alam ko kung paano ito gamitin. Pinipili ko lang na huwag."
Ngunit dumating ang sandaling wala na siyang pagpipilian. Inilabas niya ang kanyang buong lakas. Sunod-sunod niyang pinabagsak si Skeletor. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Isang napakalakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Habang nangyayari iyon, tahimik na tumakas si Evelyn. Maging si Skeletor ay nagsabi, "Gusto mo palang makipag-usap, pero huli na ang lahat." Sa huli, hinawakan ni Adam ang tungkod ni Skeletor gamit ang kanyang mga kamay at binali ito. Napakalakas ng naging pagyanig. Tuluyan nang natalo si Skeletor. Muli nilang inayos at inihanda ang robot para sa labanan at ipinakita ito sa lahat. Nagtanong si Tila kay Adam, "Ikaw pala ang nagbigay ng pangalan sa aming lahat. Ano naman ang ipinangalan mo sa akin?" Ngumiti si Adam at sumagot, "Mandirigmang Diyosa." Muli siyang tinanong ni Tila, "Kung ganoon, ano naman ang ipinangalan mo sa sarili mo?" Sagot ni Adam, "Tao." Ibig sabihin, isang malakas na lalaki. Naroon din ang roommate ni Adam. Dinala siya ni Adam sa Eternia upang patunayan na hindi siya baliw. Totoo ang lahat ng kanyang ikinwento. Maya-maya, nakatanggap ang robot ng isang distress signal at agad nitong iniulat na may nagaganap na kaguluhan. Walang pag-aalinlangang kumilos sina Adam at Kringer. Muli silang nagbagong anyo bilang He-Man at ang bagong nakabaluting Battle Cat. At dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito, at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.